At yun na nga no, mga kabayan. Ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po ayon po dito kay Mr. Benny Abante. Ito po si Benny Abante, mga kabayan, na ipinanalo po ni George Garcia ng Comelec. Kasi mga kabayan, talo naman talaga to eh. Di po ba? Ngayon, ginawang panalo ni George Garcia. Kahit inaayawan po siya doon sa distrito niya, mga kabayan, pinanalo po ni George Garcia. Ito po ang anak ni Satanas, mga kabayan, na si Abante. Ano pong masasabi nyo dito na ang sabi po niya, kailangan daw pong imbestigahan ito pong si BP Inday Sara dahil nga daw po, ito daw po ay tumatanggap ng pera mula sa Pogo at doon sa mga drug lords daw di umano, mga kabayan. Ito pong si Abante, mga kabayan, mas pinaniniwalaan pa po yung sinabi ni Madriaga na isa pong kriminal. Pero nung nagsalita po si Madam Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay gumagamit po ng pulburon, ang pamilya, ang first family ay gumagamit ng pulburon, isinasabay po sa almusal. Tahimik po tong mangmang na to eh. Napakatahimik po na itong gagong itong, mga bayan. Ngayon, tinitira po ang mga Duterte, gusto po niyang imbestigahan. Ano pong gustong gawin lang na itong mamang to? Gusto lang po na itong magpasikat eh. Ang gusto lang po ng mamang to, gipitin ang mga Duterte. Gipitin si BP Inday Sara. Napakatahimik nito sa issue ni Saldico at ng kanyang among si Romualdez. Napakatahimik ng gagong ito kapag ang pinag-uusapan po ay yung mga kaalyado po nila, yung mga amo po nila. Pero pag nabanggit po ang pangalang Duterte, ay, imbestigahan po natin. Imbestigahan yan. Hindi pwedeng hindi imbestigahan yan. Duterte yan eh. Kailangan bumuo tayo ng Quadcom. Kailangan bumuo tayo ng Tricom. Diba? Ganyan yung hinayupak na yan, mga kabayan. Na sobrang nagtataka ako eh. Sa bagay, mga kabayan, may kasabihan po tayo na ang masamang damo ay matagal, ma-deadball. Sa sobrang sama po ng taong to, kahit lagyan mo ng pastor sa unahan ng pangalan niya, mukhang demonyo pa rin, mga kabayan. Tignan mo naman yung pagmumuka. Kahit lagyan mo ng pastor yung pangalan niya sa unahan, mukhang demonyo pa rin. Anak ni Satanas to, mga kabayan. Di mo ba? O baka kahit si Satanas matakot dito eh. Parang, Brad, grabe yung sama mo naman, Brad. Diba, sa sobrang kasamaan ng taong to, baka pati si Satanas matakot. Antakin mo. Narinig mo lang yung pangalang Duterte, nagising ka na naman dyan sa lungga mo. Hindi mo nga mapaimbestigahan yung pagpupulboro ni Marcos Jr.? Hindi mo maimbestigahan yung bilyon-bilyong dinideliver sa bahay ni Romualdez? Narinig mo lang yung pangalan Duterte, gusto mo na imbestigahan? Engot ka ba, sir? Hindi, engot ka talaga, sir. Alam namin po yun. Ito, mga kabayan, para cool down man lang tayo, Ito po, pakinggan po natin, yung issue pa rin dyan, mantakin nyo, mga kabayan. Itong PhilHealth, billion po pala ang utang. Tapos, kinuhanan pa ng pera. Nino? Ni Recto? Isa rin itong anak ni Satanas eh. Mga bayan eh. O ito, panoorin po natin sa ulat po ni Atty. Topacio. Atty. Topacio, pasok po. May column dyan si Manay Jubes. Manay Jubes, biglang naging biglang naging Bicolano, no? Manay. Anyway, bago tayo magpatuloy, Yes po. ay anyayahan natin sila mamayang 2:00. Dapat kasi may motorcade. Okay naman, may motorcade pa rin. Opo. Pero yung mga hindi walang sasakyan o ayaw na sumali sa motorcade, pwede na sila mag-proceed directly sa main gate ng Batasang Pambansa para sa isang malaya at mapayapang
protesta laban sa corruption, nagdidemand ng hair follicle test at suporta kay Kiko Barsaga. Yan po sa batasan sa House of Representatives. Tibbs. Oo, ano ba yan? Oo. Nako. Anyway, atin lang talakayin muli. Pero habol natin nabuhay daw si Nene Daddy dun sa kanta ko. South Korea, Lulu Robla, shout out from for attorney. Oo, yan. Hi. Jingjing Matayrus, hello daw. Oo, meron pang Ahoy. Macau, si Maria Elsa Ramos. Okay. Eto pala, ganito pala kalaki. Ha? Nakakagimbal. Ang galing. Nakakagidla. Nakakatakot. Grabe. Ang utang Natin. ng PhilHealth dahil kinuhanan nga ng kurta ni Recto. Opo. Ito. Sa public hospitals pala, mayroong utang ang PhilHealth na, drumroll please. Pag kami kasi nagda-drumroll, talsikan yung laway namin sa mikropono. Kawawa naman si Senyor Pacheco pag sumunod eh. Yan. 14.8 billion sa mga pampublikong ospital. Kaya pala walang Kaya gamot eh. pala. 14.8 billion na billion. Opo. Sa pribadong hospital naman ay 4 billion para sa total na 18.8 billion ang utang sa mga ospital. Aray. Yung mga claims naman, yung mga humihingi ng tulong sa pagpapagamot, magpapa-ospital, napakalaki. Ito yung mga na-stuck. Hindi yung kay Lionel Richie, stuck on you. Yun ha. Ito ay parang nabibinbin. Opo. Ang tawag dito nila ay backlog. Oh, Backlog. Oo, Backlog. na-stuck eh. Ibig sabihin naiipon. Backlog. Oo. From 2018, in fairness, 2018 naman nag-umpisa. Opo, matagal To naman. 2024, ibig sabihin, hindi lamang dito sa administrasyon na to. Opo. Denied, ibinalik dahil hindi kumpleto, or hindi pa napoproseso. Okay. Alam mo kung magkano itong mga Magkano? backlog na ito. Napakalaking backlog nito. Backlog. Backlog. Oo. Napakalaking backlog. Yan. Drumroll. Wala yung drumroll eh. Nasabi ko ng backlog na wala na yung drumroll. 59.6 billion na backlog. Oo. Grabe. Para sa total na humigit kumulang Yan. 60 billion. Yan ang nangyari kung nung kinuha yung 60 billion. Yan ang naging resulta. Puro utang. Utang dito. Utang doon. Oo. Utang ng ina nila. Hindi, yung nanay kasi nila may utang eh. May utang ng ina nila. Ng mga nasa Malacanang, utang ng ina nila. Ala. Andam? Ano yun? Sekretary Recto, utang ng ina mo yan! Aray ko! Bakit naman ganun? Oo. Ano pang mga epekto? Ano mo, talagang... Wala kayong awa talaga. Kaawa-awa talaga. Alam mo ba yung mga nagiging epekto ng mga masasamang polisiya? Kursi. Ng gobyerno? Okay. Ito. Ito ay hindi natin imbento ito. Ito ay nakakalap natin sa mga nalalathala sa mga pahayagan. Yan. Okay. Alam mo ba na sa ilalim ng administrasyon ito? Alam mo ba? Hindi. Hindi po. Alamin natin. Oo. Halos kalahati ang bumagsak. Ano ba sound effects natin sa bumagsak? Ano? Yun. Ayun na. Sa investment dito sa Pilipinas dahil sa kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa Administrasyong Marcos. Oh. Ay. Kita mo ha. Dati 1.5 trillion ang foreign investments dito sa ating bansa. Napunta sa atin. 1.5 trillion yan na trillion. Trilyones, hindi trilyanes. Kengko yun eh. Alam mo ba kung magkano na lang ngayon? Magkano po? 800 billion na lang. Alo. Super Halos kalahati nga ang nawala. Oh, grabe.
Dati 1.58, halos 1.6 trillion pala. Opo. Grabe talaga. Yun ang ibinagsak ng mga investment. At sabi nitong, ito hindi ako nagsasabi rito yung mismong kamag-anak na nila, si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, Ala. otherwise known as Babes. Babes. Hindi si Babes Ano sabi Simpson, ni Babes? Sabi ni Babes. Ano sabi? Sabi mo na, hi Babes. Hi, Babes. Oh, Diba? yeah. Parang Jimmy, hi Babes. Hi. Hi Babes. Ayan. Si Jimmy, hi Babes. Hi, Jay. Ay. Sabi niya, ang dahilan, sila na nagsasabi nito Ano? hindi na tayo. Kamag-anak na nila na maraming mga investors sa Amerika, sa Estados Unidos, Opo. ang nagpahayag ng malubhang pagkabahala Oh. tungkol sa mga anomalyang na nangyayari sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Eto, sabi naman ni Nordic Chamber of Commerce, Nordic yung Norway, Sweden, yung mga Nordic countries, Opo. na si Bo Lundqvist. Bo Anong sabi niya? Lundqvist. Ewan ko kung Norwegian to o Swedish o Lundqvist. Belgian. Yan yung mga low countries Mga Nordic countries. Opo. Hindi Nordic Iba naman yung Nordic. Oh, yeah. Huwag na pag-usapan. Okay. Yung Nordic, ano yun? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Pagtitiwala! Oh, yeah. Pagtitiwala! Pagtitiwala! Oo. Sige. Nordic. Nordic ito, Nordic. Okay. Sabi niya, ang reputasyon daw ng Pilipinas sa abroad Oh. ay napakasama. Ala. Ulitin natin, napakasama. Lalo-lalo na Sila daw pala. sa mga investors sa Denmark, Finland, Sayang. Iceland, Norway at Sweden. Alam niyo kung bakit sukang-suka sila Why? dito sa nangyayari? Etong mga country to, i-research mo Dito sa mga country ito, halos walang corruption. Malinis ang gobyerno at mataas yung kanilang per capita Yun income. lang. Ibig sabihin, yung kinikita ng kanilang gobyerno, pag dinivide mo sa number ng inhabitants nila, malaki ang per capita. Yung kinikita ng bawat tao malaki. Ang galing. Maganda yung antas ng kanilang pamumuhay, yung Opo, standard of ang living. galing naman. Dahil nga, malinis ang kanilang pamamahala. Kaya nasa-shock sila, culture shock. Paano nangyayari ito? Oh. Flood control, ninanakaw, trilyon-trilyon piso. Sabi nila, ayaw namin dyan. Meron namang Vietnam, walang corruption. Meron namang Singapore, walang corruption. Oh. Yung Malaysia and Indonesia, may corruption, pero nakakagawa. Meron. Meron talaga. Wala naman bansang walang corruption, pero siguro kontrolado. Kaya nakakagawa rin ng maganda. Alam nyo, si Suharto, nung panahon niya sa Indonesia, Opo. may corruption. In fact, nakulong na house arrest yan Pero, ginawa pa rin siyang national hero. Bakit? Kasi sa kabila ng may corruption, ay napaganda niya ang Indonesia. Eto, develop. paano mo mapapaganda kung 20-25% na lang ang natitira, sa bawat piso, 25 centimos na lang ang natitira para sa proyekto. Ano magandang proyekto? Wala na. Napupo ka maroon. Kamote. Walis Na may thinking na ulay. lang yan. Kamote. Kamo. Con ulaylo. Kaboting may ulalo. Yan Oh my God. Oo. Wala At yan ang na. yan ay kasi kamote. Kamote. Con ulalo. may oil. Diba? At sa notang yan mga kasama ay grabe. siyempre sabik na tayong makita si Don Senyor Ray Pacheco. Yahoy! Oh, Yes! Kanyang programa Ang ang susunod. tabayanan. Anong pangalan ng programa? Ang ayan. Senyor Balita! Oh, yeah. Balita! Wala naman Senyor! Balita! Kaya Ayan. po ako po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juby de Guzman. Iwan po kami ng mga kadagang susupil sa inyong pagnanasa. Oh, yeah. Higitil sa inyong mga kasalanan at Titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-appeal! 1, 2, 3. Yeba! Yes, yes, yo! Topas! Babay again! Si Mr.
Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Reid Hoffman founded LinkedIn and sits on the boards of Microsoft and Shopify. He is one of tech's most respected visionaries.